Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong buong araw? Hopefully, kayo po inupuspos ng kabutihan ng Panginoon. Naka-encounter po kayo ngayong araw na to at nakapag-reflect po tayo sa salita na pinag-aralan natin kaninang umaga. Ganun pa rin po, continuation pa rin po ito ng mensahe na nanggagaling po sa 2 Samuel chapter 22 verse 31. Sige po, basahin po natin ang salita. Sabi po dito, ang pamamaraan nyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maaasahan, kaya katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Panalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa buong araw na ibinigay niyo sa amin. Kaya ngayong gabi, Panginoon, buksan niyo po muli ang aming mga puso at isipan upang mapag-aralan pa lalo ang inyong salita na nagagaling po sa 2 Samuel chapter 22 verse 31. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Sa pagtatapos po ng ating araw, no? Balikan po natin kung paano tayo pinotektahan ng Panginoon. No? Alalahanin natin ang kanyang katapatan, ang kanyang salita, ang kanyang mga salitang nananatiling totoo, at ang kanyang mga plano na laging mabuti. Hayaan natin ang kapayapaan ng kanyang pangako ang magbigay sa atin ng lakas para sa kinabukasan. Kaya maglaan tayo ng oras upang balikan ang mga pangyayari ngayong araw, nung nakaraan. Marahil may mga bagay na hindi naging ayon sa ating mga plano, o inaasahan natin, ngunit ito ang paalala sa atin ng 2 Samuel chapter 22 verse 31 na ang salita ng Diyos ay maaasahan at ang kanyang mga plano ay walang kamalian. Walang kamalian. Alam mo, ang Diyos ang laging nandyan para sa atin. Alam natin na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Kahit na hindi natin siya nakikita o hindi natin nare-realize na siya ang nagpoprotekta sa atin. Minsan parang ang bigat ng mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, matutuklasan natin na ang kanyang mga salita ay nagbibigay kapayapaan. Kaya paano natin ito maisa sa buhay? 'Di ba? Simple lang po, magtiwala tayo sa kanya. Sa kahit anong pagsubok o problema na hinaharap natin. Kapag may pananampalataya tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng lakas at kapayapaan. Hindi porket mahirap, ibig sabihin wala ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng pagtitiwala, makikita natin kung paano ang Diyos ay nagbibigay proteksyon at gabay kahit sa mga oras na hindi natin siya nararamdaman. 'Di ba? May mga ganong punto sa buhay natin na parang, Lord, ano ba? Bakit hindi po namin nakikita yung solusyon o hindi po namin nararamdaman na kumikilos kayo. Pero ito po yung sinasabi ng salita na kailanman hindi tayo bibiguin ng Panginoon. At kailanman, kahit hindi po natin nakikita siya ay kumikilos o nararamdaman, siya po ay gumagawa ng paraan para sa buhay natin. No? Mga tanong po ngayong gabi, bago po tayo matulog. May pagkakataon ba ngayong araw na naramdaman mong iningatan ka ng Diyos? Ikalawa, ano ang mga pangako ng Diyos na nais mong panghawakan sa mga hamon ng iyong buhay? Hopefully, meron kayong pinanghahawakan na pangako ng Panginoon. Kaya napaka-importante po na nagbabasa tayo at nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Dahil doon po tayo makakakuha ng mga snippets ng kanyang mga pangako. Pero kung ako po tatanungin, napakaraming pangako ng Panginoon na pwede natin panghawakan para sa ating buhay. Na tunay na tapat, na tunay na hindi nagbabago. Kaya, ayun, no? Conclusion po.
Ang Diyos ay laging maaasahan mula umaga hanggang gabi at magpakailanman. Ang kanyang mga plano ay walang kamalian kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Habang natutulog tayo ngayong gabi, magtiwala tayo na patuloy siyang kumikilos para sa ating kabutihan at kaligtasan. Ganun po kumilos ang Panginoon. Hindi niya po kailangan magpakita ng ingranding mga bagay para maranasan natin yung kabutihan niya at ang kaligtasan na ino-offer niya sa buhay natin. No? Kaya magpatuloy po tayong kumapit sa Kanya. Sabi nga po ng iba, kapit lang. Kapit lang po talaga. Kapit lang po tayo sa Panginoon. Kaya samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan at proteksyon sa buong maghapon po namin. Naway manatili kaming magtiwala sa inyong salita na nagbibigay lakas at kapayapaan. Tulungan ninyo kaming magpahinga ngayong gabi na mapuno ng pag-asa sa iyong mga pangako. At sa paggising po namin, maranasan po namin ang inyong mahigpit na yakap at bagong pag-asa sa araw na aming sasagupain, Panginoon, or sa aming bagong umagang sasalubungin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po sila ng kapahingahan. Bigyan niyo po sila ng protection sa araw-araw. Pagpagalingin niyo po ang may mga sakit naming mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo ulit bukas. God bless you po.